Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Anuman ang gampanin at hakbangin, kailangan dito ang tamang pag-usad. Pag-usad na pasulong ng walang pag-alinlangan. Ito ang Arya, magsasagawa ng mga pagbusisi sa mga kaganapan at sa mga nagdudumilat na katotohanan. Arya, ito ang titirada sa mga mapagbuong pagbatikos at magsasagawa ng konkretong paalala sa mga abusadong nasa poder ng kapangyarihan. Arya, nakapaloob ang mga pangunahing isyu at usapin sa larangan ng politika, kababalaghan at mga kakaibang pangyayari. Arya, kaakibat pa rin ang mga balita sa showbiz at sa mga tinatawag na pagbati. Arya, at ngayon, narito na ang pag-arya mula sa panulat hanggang dito sa plataforma sa social media, si Erwin Corpus. Hello mga ka-Arya. Magandang hapon po uli. Linggo na naman. Ay muli tayo magsasama-sama sa loob ng isang oras para sa programang Arya. Magbibigay-pugay po muna ako sa my birthday ngayong araw na ito. Ang presidente ng Broad Streamcast Communicator, si Sir Tony M. Salaw. Happy birthday, Sir Tony. At yung kanyang mga kasama, ang Vice President ng Broad Streamcast Communicator, si Tata Ben Paipon. Ang Secretary, si Poging Willie Espiritu. At ang Treasurer, si Lilian Gabriel. At ang Board Director, si Kay Daser. Okay. Yung labas kong column dito sa Police Files Tonight na ang publisher ay ang poging NPC director, si Joey Binancio. Yan. Sa aking column ay ang topic ko ay lahat ng lupang agrikultura dapat ipamahagi na ayon sa Department of Agrarian Reform. Yan ang maring atas ni Department of Agrarian Reform Secretary Brother John Castriciones sa lahat ng mga regional director na ang lahat ng lupang agrikultural na hindi pa naipamimigay ay marapat lamang na maipamahagi sa mga benepisaryo. Desididong inatasan ni Secretary Castriciones ang kanya mga field officials na ipamahagi na ang lahat ng titulo na lupa nakatago sa kanilang mga opisina sa lalong madaling panahon na hindi kabilang itinakdang deadline ang mga titulo ng lupa na naitakda ng ipamahagi sa mga susunod na mga araw. Ang utos ni Castriciones ay kanyang inihayag sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ng 15 DAR Regional Directors na naglalayong bigyang hustisya
ang mga magsasakang benepisaryo na naghintay na ng maraming taon para sa pinakamimiting titulo ng lupa, ang Certificate of Land Ownership Award at Emancipation Patent. Base sa mga tala ng DAR, umabot sa 95,546 na pinagsamang CLOAs at emancipated patents ang mga titulo ng lupa ang hindi pa na ipamamahagi at nananatili sa mga opisina ng DAR sa buong bansa. Aba, sino-sino kayang mga may impluensyang personalidad ang pumosas sa mga DAR official kapalit ng kwarta para huwag ipamahagi ang mga lupang dapat ay naibigay na sa mga karapat-dapat ng mga magsasaka. Mismo si Castriciones ang nagpatawag ng pulong madiskubre na mayroon 2,034 titulo ng lupa na nakasilid sa mga sako sa loob ng Transfers and Implementation Division ng DAR sa Cebu. Wow! Dapat to sampan ng kaso ang mga opisyal dyan at alamin kung sino ang mga nasa likod upang huwag ipamahagi ang mga CLOA. Dahil sigurado may mga ma-influensya riyan na ayaw ipamahagi ang mga lupa para sa mga darating na panahon ay ang mga ma-influensyang personalidad ang aangkin sa mga lupain. Kaya dapat yan pagtuunan ni Sir Castriciones. Siya sa atin niya yung sino yung nagpapagamit sa mga ma-influensyang personalidad para hindi maipamahagi yung mga Certificate of Land Ownership. Kawawa naman yung ating mga magsasaka. Biro nyo, ang tagal nila nang minimiti na maging sarili nila yung lupang pinagtataniman nila, hindi pa rin makuha. Ngayon, nitong June 8 ay 73 kawani naman ng DAR Calabarzon ang naitaas sa kanilang mga posisyon na pinangunahan ni Castriciones ang naging panunumpa ng mga ito at muli ay binigyan din niya ang naging pangunahin niyang kautusan na ipamahagi na ang lahat ng lupang agrikultura sa ating bansa. Nilagdaan ni Castriciones ang appointment papers na 73 kawani nitong June 3 at tiniyak din ito na ang iba pang kawani ng DAR sa ating bansa ay kanyang lilibutin upang pangasiwaan ang appointment at evaluation ng iba pang mga aplikante. Sunod, dito naman tayo sa nasa na yung ating kwan? Nawala. Saglit, mga kababayan. Ito naman nakaraan. Yung babaeng guro nagpakamatay dahil sa COVID. Nang ma-discover positibo sa COVID-19, etong gurong babae ay tuluyan na nagpakamatay doon sa Tacloban City, Leyte nitong June 10, Huwebes. Ang biktima na hindi pinangalanan ng mga otoridad ay naglason umano ito sa pag-inom ng Clorox sa loob ng kanyang pamamahay sa barangay 109 AVNG Subdivision, Tacloban City. Abay, ito ang masaklap na pangyari mga kaarya. Dapat hindi ko mo nag-positive kayo sa COVID-19, matakot na o mawalan na kayo ng pag-asa. Kasi lahat yan, may mga pamamaraan kung paano magagamot yung mga sakit na yan. Nandiyan ang pagbabakuna.
Kaya nga, porsigido yung ating yung gobyerno para mabakunahan panlaban sa COVID. Ngayon, misis, ginahasa sa isolation facility. Aba, hindi mo, pati sa isolation. Ito, mga karya, arestado ang isang lalaking COVID-19 positive nang ireklamo ng paggagasa ng 35 anyos na misis na palabas na sana ng COVID isolation facility sa Legazpi City, Albay, Huwebes ng madaling araw. Tumangging ipalabas ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect na nasa hustong gulang, residente ng Legazpi City, pero sinampa naman ng kasong panggagasa nito nakarang Biyernes sa City Prosecutor's Office. Isang source ang nagsabi sa isang kawani na isang kawani sa City Hall ang umano'y suspect sa panghahalay sa nasabing COVID-19 survivor. Sa ulat, alas 12 ng hating gabi nitong Miyerkules, habang nasa labas ng kanyang isolation room ang biktimang pinangalanang si Ana, may asawa at iniintay ang susunod kapatid para lumabas na sa pasilidad, makaraang makarecover at magnegatibo na sa swab test. Yan mang, habang naghihintay sa kanyang sundo ay nakita ng ginang ang suspect na may kainumang isa pa umanong COVID-19 positive sa loob ng compound ng isolation facility. Ba, okay pala doon sa isolation facility na yun, ano? Pwede mag-inuman. O, inalok umanong tumagay ang biktima na nagpaunlak naman ng kaunti. Ilang sandali ay nagtungo sa comfort room ang biktima na sinundan naman siya ng suspect. Mabilis umanong nakapasok ang suspect sa palikuran dahil sa sirang pintuan kung saan parsahang nailugso nito ang puri ng misis. Sa report, alas 2 na madaling araw, dumating ang sundo ng biktima kaya dito siya nagkaroon ng pagkakataong makapagsumbong at nag-report sa Legazpi City Police. Matindi namang kwan yun, ano. Doon na siya, magpatuloy sa kulungan. Yung nga lang, baka doon siya magkalat ng COVID-19. DOH, Department of Health, umaming hirap sa emergency hiring program. Inamin ng Department of Health na nahirapan sila sa paghahanap ng mga aplikante para sa isinasagawang emergency hiring program ng mga medical frontliners na tutulong sa laban ng bansa kontra COVID-19. Kaugnay nito, muling umapela si Health Secretary Francisco Duque sa mga nurses at doktor sa bansa na tumalima sa panawagan ng pamahalaan para sa mas maraming COVID-19 medical frontliners, lalo na ngayon nagkakaroon ng surge ng mga bagong kaso ng sakit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinaliwanag ni Duque na ilang registered nurses at mga doktor ang naghahanap ng mas magandang trabaho sa ibang bansa o di kaya naman ay pumapasok sa ibang non-medical professionals habang iba pa ay natatakot naman na mahawahan ng COVID-19. Ayon kay Duque, hindi naman niya masisisi ang mga ito na mga ba, ngunit nakiusap na sa panahon ito ng pandemya ay huwag sana sila magdalawang isip na makapagtulungan sa bansa. Yun ang kahirapan sa ating mga medical workers. Kasi nga naman, itong mga nagdaang buwan, miski nung nakaraang taon, yung ipinapangako mga benepisyo na dapat matanggap ng ating mga medical workers, tila yung iba hanggang ngayon, hindi pa natatanggap yung benepisyo dapat mapunta sa kanya. Na dapat inuuna ng ating gobyerno para naman sa gayon, hindi bumaba ang moral ng ating mga medical workers. Yan. Kaya, kasabay nito, tiniyak rin naman ni Duque sa mga nurses na ang personal protective equipment at iba pang kinakailangang kagamitan
ay ipagkakaloob ng DOH sa buong bansa upang matiyak na mga pasyente at mga medical frontliners ay protektado laban sa COVID-19. Yun ang kanyang pangako, mga karya. Ito pa, abogado, huli sa pangingikil. Dinakip sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang isang abogado dahil sa pangingikil sa Naga City, Camarines Sur, Miyerkules ng hapon. Kinilala ang inaresto na si Attorney Ferdinand Condes, nagpakilalang empleyado ng Optical Media Board sa isang tindahan ng cellphone sa syudad at kinikikilan ng halos kalahating milyong piso. Diba? Ayon sa report ng NBI Naga, June 8, 2021 na magtungo sa kanilang tanggapan ang isang negosyante upang ireklamo si Attorney Condes. Ayon sa negosyante, may ilang miyembro ng OMB ang nagtutungo sa kanilang tindahan ng cellphone at kinumpiska ang mga memory cards at cellphones na nakadisplay. Nakiusap ang may-ari ng tindahan kay Atty. Condes na huwag ipasara ang kanyang tindahan, subalit sinabi ng abogado na magbigay na lang ng 500,000 ang may-ari upang hindi maipasara. Nitong Miyerkules ay nagkasundo ang negosyante at Atty. Condes sa halagang 350,000 upang hindi na maipasara ang tindahan. Hindi alam ni Condes na nakipag-ugnayan na sa NBI ang negosyante. Isinagawa ang entrapment sa restaurant ng isang hotel sa Naga City matapos mag-abutan ng pera. Inaresto ng NBI ang abogado. Dapat lang yung ganyan mga corrupt, mga nangungutong, dapat ma-aresto lahat yung mga yan para mawala yung mga nagsisilbing salot sa ating lipunan. Malapit na to. Mga kaarya, eto, yung ating mga overseas Filipino workers na ayaw magpabakuna na nasa ibang mga bansa, makakabalik pa ba sa Pinas? Eto, marami kasi sa ating mga OFWs na nasa ibang bansa ang ayaw magpa-COVID vaccines na ipinag-aalan nila na kung makakabalik sila dito sa Pilipinas na hindi sila nababakunahan, tatanggapin ba sila rito o ipagtatabuyan ng gobyerno o isa sa ilalim na lang ba sila sa mandatory COVID vaccination? Nitong Webes, sa Broadcaster Forums Online nila kay Rolando Gonzalo ay nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtanong sa guest speaker na si DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Cristina Guevara hinggil sa pinag-aalala ng mga OFW na ayaw magpabakuna. Ito ang bahagi ng aking interview nito nakaraan. May sa column ko kasi may mga OFW tayo ang text nagtatanong kasi marami pa rin sa ating mga OFW ang ayaw pa rin magpabakuna dahil nga sa terminong ini-experiment pa lang ang mga bakunang nagawa ngayon. So, ang problema, ang pinangangambahan ngayon ng mga OFW natin na ayaw pa magpabakuna, halimbawang magawa nilang o mapayagan sila sa bansang kinaroroonan nila na makabalik sa Pilipinas nang hindi sila nababakunahan. Pagdating dito sa Pilipinas, ano ang kakaharapin nilang problema? Sila ba'y pagbabawalan pumasok sa Pilipinas o kinakailangan kung ano-ano mga dapat na
protocol ang kanilang mga dadaanan, yun ang kanilang pinangambahan. Ano po ba ang may sasagot natin doon sa ating mga guest? Yusek Guevara siguro. Yes, maganda po yung tanong ninyo at marami pong nagtatanong yan. Alam nyo, utos ng presidente, basta Pilipino ka, pwede kang pumasok ng Pilipinas. Ito pong mga manggagaling sa ibang bansa, kailangan po silang mag-quarantine ng 7 araw bago po sila pwedeng sumama na. Kung walang maging simptomas at saka pag nagpa-swab test sila ay lumabas namang negative, pwede na silang pumunta sa pamilya nila. Pero yun lang pong 7 araw na quarantine ay requirement po yan ng ating IATF. So maliwanag po ma'am na kahit hindi sila nagpabakuna sa bansang pinanggalingan nila, pagdating dito ay hindi rin sila i-required magpabakuna, kundi ang i-required lang is yung sa isolation lang. Yes sir, kailangan lang silang mag-quarantine. Pero po, syempre, hihikayatin natin sila na mag-register at magpabakuna din po. Pero hindi requirement. Aha. Kasi sa ibang bansa daw kasi mas open yung nababasa nilang mga article, it's either negative or the positive side of the vaccination. So mas marami silang nalalaman about vaccinations and marami nga sa mga overseas workers natin ang takot magpabakuna dahil sa mga kaalamang dahil sa mga article na nababasa nila. Yun lang ang mga pinangangamba nila kasi ang kwan nga, sabagay, tama din naman yung kanila na sa ngayon part of experimentation pa lang ang lahat ng ating mga bakuna. Kaya nandun yung pangunahing pangamba ng ating mga manggagawa sa ibang bansa, ma'am. Sir Erwin, kasi advokasya ng gobyerno natin na hikayatin ang lahat ng mga kababayan na ma-qualified na magpabakuna na po. Ito po masasabi ko, yung word na experimental, hindi po dapat ikatakot ng ating mga kababayan. Kasi po, bago sila binigyan ng emergency use authorization ng FDA, kinailangan po na natapos na nila yung more than half ng kanilang clinical trial phase 3. Tapos po napakita nila na safe at saka efficacious po itong mga bakuna nila bago sila bigyan ng FDA nitong emergency use authorization. Ngayon po, ako, engineer po kasi ako eh. Ito po yung aking Tapos na yan. Yan. Maliwanag mga ka-Arya ang sinabi ng ating nakapanayam na yung mga OFWs natin na nasa ibang bansa at ayaw magpabakuna at pwede silang umuwi na dito sa ating bansa, hindi sila haharangin ng gobyerno, kundi kailangan lang silang dumaan sa isolation o 7 araw na pag-isolate. At pagka nagnegatibo ang kanilang pagsusuri, papayagan na silang makauwi sa kanilang mga bahay. Kaya huwag na mangamba ang ating mga OFWs. Kung hindi naman kayo pupersahin dyan sa kinaroroonan ninyo na magpabakuna, nasa sa inyo kasi karapatan natin yan na mamili kung anong gusto natin. Marami sa atin talaga na wala pang tiwala sa pagbabakuna. Kaya yan naman iginagalang ng ating mga opisyales o ng ating gobyerno sa kung ano ang desisyon para sa ating mga sarili. Dito tayo ngayon sa sikahan sa mga artista.
Ito palang si Winwin Marquez dahil sa kanyang epektibong pagganap sa pelikulang Oh My Love na pinagbibidahan ni na Benjamin Alves at Lobby Po, pati pala mga nanonood sa programa sa pelikula nilang yun natatangay. Dahil nga ang papel dito ni Winwin Marquez ay kontrabida. Yon. So, sa chika ng Arya Bubuyog, eto daw si Winwin kasamang ilan niyang mga friend ay nagkaayaan sa isang restaurant. Sa pagpasok pa lang ni na Winwin sa restaurant, ay marami na agad na mga crew at mga waitresses na nais magpa-picture sa kanya. Hindi naman pinahiya ni Win ang mga ito dahil bukod sa pangalan niya ang sinasabi ay tinatawag din siya sa pangalan ng karakter niya sa Oh My Love bilang si Trixie Gibbs. Labis na ikinagalak naman ito ni Win dahil sa obvious na pinapanood ng mga ito ang kanilang serye. Ang sisti lang, hindi lahat ng andon sa naturang resto ang nais magpa-selfie kay Winwin. May isa raw na staff ang nagsabi sa kanya na ang galing niya sa kanyang role bilang kontrabida. At dahil dito biniro siya ng staff na pwedeng pasampal. Para daw maiganti niya si Sensen doon sa pelikula na papel ng bidang babae na si Lobby Po. Yun ni. Ngayon, etong si Chris Bernal at sa yung kanyang jowa na si Perry Choi dapat etong June ang kasal nila. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, naurong na naurong. Hanggang sa napagpasyahan pala na magjowa, sa darating na September na, magpapakasal itong magjowang Chris Bernal at Perry Choi. Dapat nga ngayong June ang kasal nila. Kaso dahil sa COVID-19 at sa mga pinaral na health protocols ay naurong ang wedding date. Nabubulol pa ako, no? Isa sa dahilan kung bakit iniba ni na Chris ang date ng kanilang kasal ay dahil gusto ng magjowa na marami silang maging bisita. At sa ngayon ay meron na silang 100 invited guests. Maraming mga kinakailangan bago pa man maganap ang kanilang kasal na sosobra sa estimated na gagastusin sa kasal ang ilalabas na pera ni na Chris at Perry. Sa bagay, mapera naman itong dalawa. Sa pagpaplano ng kanilang kasal sa September ay lumulubo na ang gastusin nila. Inamin din ni Chris na kahit ang 100 invited guests nila ay sagot nila ang mga swab test. Libre sila ang gagasto sa pa-swab test ng mga bisita. Mabilis ang natin, pacing. Sana naman yung kasal na yon walang magpositibo sa sakit na COVID-19 para sa ganun wala nang magkahawaan pa at para na rin yung sa mga ikakasal. Siguridad din ng lahat ng mga dadalo. Kaya ang tabayanan natin ito, mga kaarya. Balik tayo doon sa mga kasama. Sa
issue ng mga OFW natin. Kasi nga, karamihan sa kanila, ang ipinupunto nila, dahil nga, ang stage pa lang ng ginagawa ngayon na pagbabakuna ay human trials. Pagka sinabing human trials, ibig sabihin, sinusubukan pa lang. Kaya, walang garantiya na safe na nga yung mga naimbentong gamot ngayon. Kasi lahat yan dadaan pa sa mga trials. Buwan o taon pa ang bibilangin ng human testing na yan bago magkaroon ng conclusion ang medical experts natin kung aling mga kanya ng safe na mga brand ng COVID vaccines. Kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na takot sa magiging adverse effect ng COVID vaccine. Maski dito sa bansa natin, Bangka-Arya, marami pa rin ang ayaw magpabakuna. Kaya nga, ang iba't ibang LGUs natin, ang mga local government units natin, ay kani-kanyang gimmick ang ginagawa. Tulad halimbawa sa Parañaque. Meron silang gimmick o programa na ang lahat na magpapabakuna ay makakasama sa raffle ng mapapanalunan house and lot. Biro nyo yun? Magpapabakuna ka, libre. Tapos, kung susortan ka pa, ikaw pa mananalo ng house and lot. Yung iba namang mga LGUs, ang panghikayat nila mga goods ang ibibigay. Na indikasyon niyan na kinakailangan talagang bahikayat ng mga opisyal ng gobyerno ang ating mamamayan na lahat ay magpabakuna. Yun nga lang, siyempre, kani-kanyang pananaw yan. Sa bagay, itong hanggang kahapon, sa mga napapanood ko sa ating mga pagbabalita, tila dumadami na yung nagkakagusto o nahikayat na magpabakuna. And hope so, ipanalangin natin mga kababayan o mga Bangka-Arya na yung pinangangambahan ng ating mamayan na adverse effect hindi na mangyari at walang malagay sa peligro ang lahat ng mga nabakunahan, kundi sana naman magtagumpay yung hangarin ng iba't ibang mga brand ng COVID vaccine na lahat maisalba sa kinatatakutan sakit na COVID-19. Kasi nga naman, pagka nangyari yung mga kinatatakutan nila, isang damakmak mababawa sa populasyon natin, Bangka-Arya. Kaya dapat isama natin sa prayer natin na maging safe ang lahat ng mga pagbabakuna. Yan
Dito naman tayo ngayon sa ano. Yung unang pagsasaimpapawid natin, maraming mga kakilala, kaibigan ng nag-text sa inyong lingkod at nagpapabati. Yung mga, lalo na yung mga angkan ng Antonio, dyan sa Iwa Beach, Hawaii. Yan, mga pamilya ng ni Mrs. Juliana Antonio. Sila yung mga nanonood sa ating programa. At sa Nagbukel, Ilocos Sur naman, yung mga mag-asawang Domingo at Norma Valdez kasama ng kanilang mga anak. Sumusubaybay po sa atin yan. At yung pamilya ni Rodel Antonio sa Pidigan Abra, kumusta kayo lahat dyan? Yung mag-asawang Melody and Gerson Dagusen sa Candon, Ilocos Sur, kumusta po kayo riyan? Eto pa, yung mga pamilyang Tropia, Cabudol at Mansano sa Ilocos at sa Bataan, sa pamilya ni Mrs. Loretta Manzano, binabati po kayo ng Arya. Binabati naman ng Arya ng happy anniversary sa mag-asawang Ruben Antonio Manzano and Rose Callejo Antonio sa Waipahu, Hawaii. God bless you more. Nitong nakaraan, ang Quezon City Press Club ay nagsagawa ng oath-taking dyan sa Quezon City Hall na ang naging panunumpa na ang nagpanumpa ay si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kaya sa lahat ng mga opisyales ng Quezon City Press Club, umaasa ang lahat ng mga miyembro sa magandang performance na inyong ang mga bumubuo nga pala ng mga opisyales ng Quezon City Press Club. Ang presidente, si Rio Araha, ang reporter mula sa Manila Standard. Ang Vice President naman ay si Arlie Calalo ng Manila Times. Ang Vice President for Broadcast ay si Neil Miranda mula sa DCME Radio. Ang Secretary, si Ronaldo Quino ng Radyo Veritas. Ang Treasurer ay si Bel Surara ng DZEC Net 25. At ang auditor ay si Benedict Abaygar mula sa Filipino Mirror. At ang board chairman naman ng Quezon City Press Club ay ang inyo pong lingkod, si Erwin Corpus po ng Police Files Tonight. Ang mga kasamang direktor
si Jimmy Mendoza ng GCAR at saka si Charlie Mendoza ng RTV, si Arturo Son Abante at si Alan Obrero ng Radyo Pilipinas. Mga kasama sa iba't ibang larangan ng pamamahayag, batiin na rin po natin yung national sa National Capital Region Press Club na pinangungulahan ni Leia Botones at yung iba pa niya mga kasama. Ganon din sa Pamamarisan Press Corps na pinamumunuan naman ni Neil Alcover ng Daily Tribune. Yan po ang mga nakakasama po natin sa larangan ng pamamahayag. Halos lahat yung mga yan mga nakasabay pa noong late 80s. Ang may babahagi ko ng kaarya ang buhay ng mga mamahayag masarap na mahirap. Masarap dahil kahit paano nandun yung pagrespeto ng iba't ibang mga government officials natin. Ang kahirapan dyan pagka ikay nababanatan mo na yung mga maling gawa ng ilang mga opisyal natin, ayun na, demandahan na sa korte. Hindi lang yung gastos, kundi ang kon pa dyan is yung mga death threat, pagbabanta. Kaya nga, marami tayong mga kasamang mga mamamahayag ang inaambush o napapatay pagka sila nasa labas na o mga nasa pagbibiyahe na. Dahil sa mga pagbubulgar nila ng kamalian sa ilan nating mga, sabi na natin mga nag-aabuso sa panunungkulan. Pagka wala ang pwersa ng mga mamamahayag na pupuna sa ating mga abusado mga opisyales, saan na patutungo itong ating gobyerno? Kaya napakahalaga ng kampanin ng ating mga mamamahayag, mga kaarya. Ako, sa tagal ko na rin sa profession, hindi na rin mabilang ang demandang inaabot. Pero, ang lahat ng yan, hanggang prosecutor lang. Pagdating sa prosecutor, dismiss ang kaso dahil pulido yung aking mga ipinipresentang mga dokumento patungkol sa mga nagkakaso sa akin. Yun Kaya napakahalaga ng mga dokumento at napakahalaga rin ng partisipasyon ng mga sibilyan. Dahil hindi naman malalaman ng mga mamamahayag ang mga kamalian o mga ginagawang pang-aabuso ng ilan nating mga opisyal kung walang mga sibilyan na magsusumbong sa media o sa mga pinagkakatiwalaan nilang mga media.
Kaya ang mga media naman sa mga nagbibigay ng impormasyon sa kanila, pinangangalagaan din naman ng media yan. Para na sa ganon, huwag malagay sa peligro o baka sila naman ang targetin ng mga abusadong mga opisyales. Yun eh. Kaya, mabuhay ang lahat ng mga nagkakaroon ng lakas ng loob na magsiwalat ng mga maling sistema o mga pagmamalabis ng ating mga opisyal para sa ikagaganda naman ng ating gobyerno at sa gayon ang publiko ay magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa ating mga government officials. Yun. Teka, bakit tumawa? Yung iba kasi hindi masisisi na yung ilang mga sibilyan parang nawawalan ng tiwala sa ilan nating mga opisyales. Kasi nga, nakikita nila yung mga pang-uubuso, lalo na yung mga nasa mga liblib na lugar na ilang taon ng sinasaka nila yung maliit na lupa. Pagdating ng 20 years, 30 years, bigla na lang silang may lilitaw na mag-aangkin ng lupa. Palibasa, mga ma-influensyang personalidad, ayun, kawawa ang ating mga ordinaryong magsasaka. Kaya dapat suportahan natin yung adhikain ngayon ni Agrarian Reform Secretary Castellanes na nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga pangkaraniwang benepisyaryo sa mga pagsasaka o sa mga nagmamantini ng mga maliliit na sukat man lang ng lupa para sa kanilang pangkabuhayan. Marami pa tayong lalakbayin para sa ikagaganda ng ating gobyerno na hindi lang mga government officials ang dapat na mag-isip sa kung paano kinakailangan pa rin ang tulong ng pangkaraniwang mamamayan para sa ikagaganda ng ating gobyerno. At yan naniniwala ako na darating din ang panahon na magiging maganda ang ating administrasyon o sa mga susunod pang mga administrasyon kung sino man ang mga papalaring maging opisyal sa ating bansa. Mahirap na mga ipagwalang bahala natin. Lalo na, next year, malapit na po ang panibagong eleksyon na naman sa presidentiables. Nasa sambayanan po ang pagdidesisyon kung sino ang pagkakatiwalaan nila para maging sa susunod na magiging presidente uli ng ating bansa. Kaya dapat lahat mapag-analisa sino ba sa mga opisyal na yan o sino ba sa mga personalidad na yan ang karapat-dapat na humalili sa posisyong hinahawakan ngayon ni President Rodrigo Duterte.
Sa bagay, marami ang iba't ibang istasyon ng mga nagbabalita. Kaya mababalansin po natin lahat, mababalansin ng mamamayan kung sino-sino mga personalidad ang dapat na pagtiwalaan para sa kapakanan ng ating bansa, lalo na sa usaping makuhang muli yung mga sinasabing exclusive zone natin na nakakamkam na ng ibang mga bansa. Sayang yun na dapat pinakikinabangan ng ating mamamayan, lalo na ng ating mga mangingisda sa larangan ng ating mga karagatan. Ngayong darating na namang eleksyon, mga kaanya, ang pala natin dapat maiwasan na yung mga nakaraang taon na sa tuwing magkakaroon ng eleksyon, nariyan naman ang patayan, ambusan. Mga politiko, sila ang nagbabanggaan para lang makasiguro na manalo sila o sila ang magtagumpay o sila ang mahalal sa pagiging mayor o pagiging governor o pagiging congressman. Na sana mabago ang sistemang yan at sa halip na evil works, dapat angel works na tayo. Dapat maging makatao na ang lahat ng ating mga magiging mga opisyal o yung lahat ng kakandidato ay dapat lahat maging makatao. Na yan ever since naman lahat ng mga lahat tayo ang hinahangad natin yung makataong pamamalakad, lalo na sa ating gobyerno na mapagmalasakitan ang lahat, lalo na ng mga mahihirap, dahil marami pa rin tayo na sa iba't ibang mga probinsya, sa mga liblib na lugar, maraming proyektong pinalalabas pero hindi naman nagagawa yung mga proyekto. Halimbawa, pagpapagawa ng kalsada, naka 10 metro lang, tapos na, hindi na itinuloy. Yun yung mga korupsyon na dapat mawala sa sistema ng ating mga opisyal. Pero mawawala yan kapag yung kanilang mga constituent ang manguna mismo sa pagsisiwalat. Pero kinakailangan ng dokumentado na akusasyon. Para sa ganun, pagdating sa korte, siguradong panalo yung nag-aakusa. Bangkarya, bago tayo magtapos, anong oras na? 1:58 na. Lang panara. Bago magtampo yung aking mabait at magandang misis, babatiin ko na pati ang kanyang mga kaibigan na ngayon namamasyal sila. Kaya binabati ko ang aking asawa, si Vilma Corpus, at ang kanyang mga kaibigan namamasyal ngayon. Ingat kayo riyan. Ingat ta. Mamata na. Medyo naninibago ako sa ganito sistema. Akala ko pagka nakakarinig ako ng ganung mga background, akala ko nasa TikTok pa rin ako. Kaya etong susunod nating programa
si kasamang Ray Mendoza ang susunod, mga kaarya. Siya naman ang magkukwento ng iba't ibang mga kasaysayang nakapaloob sa ating bansa. At marami tayong malalaman na magkwento mula sa kanya. Yan ang masasaksihan at papapakinggan natin mamaya. Okay, Bangkarya, salamat sa muli. Sa linggo ulit tayo. Ay, teka, meron palang nagpapabati. Para sa batch 78 ng Balara Academy, nag-iimbita si Willard Nacario sa lahat niya mga classmate para sa July 3 sa kanyang birthday, gaganapin sa Sports Plaza, Quezon City. Sa Celebrity Sports Plaza, alas 3 ng hapon, lahat ng kanyang kabatchmate noong high school sa Balara Academy ay imbitado po para sa kanyang 60th birthday. Happy birthday, classmate Willard Nacario. Salamat po. Next. Inyong natunghayan at napakinggan ang pag-arimba at pag-arya ni Erwin Corpus sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.